Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard na bombahin ang mga teroristang tumatakas kasama ang mga bihag upang matigil na ang kidnapping sa karagatan at pasensya na lamang sa magiging collateral damage. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ng meeting ng mga negosyante sa Davao City. Sinabi ng Pangulo na ipinaalam na niya sa Indonesian at Malaysian counterparts na pasasabugin ng kanyang puwersa ang mga kidnappers na dumukot sa mga sailors habang hinahabol ang mga ito sa karagatan. Ayon sa Pangulo, hindi na magagawa ng mga kidnapper na humingi pa ng ransom money dahil habang nasa dagat pa lamang ay pasasabugin na nila kasama ang mga kidnap victim. Aniya na alarma na rin ng gobyerno ng Malaysia at Indonesia sa walang tigil na pagdukot ng mga bandido, partikular na ang Abu Sayyaf para sa kidnap for ransom. Nagpahiwatig naman si Pangulong Rodrigo Duterte na magdideklara ng martial law kapag hindi nasupil ang problema sa illegal drugs sa bansa. Ginawa ito ng Pangulo sa pulong ng mga negosyante sa Davao City. Sinabi ng Pangulo na walang makakapigil sa kanya kahit ang Korte Suprema sa pagdedeklara ng martial law kapag lalong lumala ang sitwasyon. Hindi naman tinukoy ng Pangulo ang virulent na sitwasyon na kanyang binabanggit para mapilitan siyang magdeklara ng martial law. Ayon kay Pangulong Duterte, mapipilitan siyang magdeklara ng batas militar bilang tungkulin niyang protektahan ang mga kabataan at mamamayang Pilipino. Anya hindi siya natatakot kung mananawagan ang Kongreso para sa kanyang impeachment basta ginagawa niya ang kanyang tungkulin. Amenado si Duterte na hindi niya kontrolado ang judiciary at Congress dahil ang pakikialam sa mga ito ay labag sa konstitusyon. Nakasaad sa 1987 Philippine Constitution na pwedeng magdeklara ng martial law ang Pangulo nang hindi lalampas sa 60 araw at ang basihan dapat ay invasion o rebellion o kapag nasa alanganin ang kaligtasan ng publiko. Samantala, handa na ang Kamara na pagtibayin ang panukalang pagbuhay sa death penalty sa susunod na buwan. Ito ang inihayag ni Deputy Speaker at Capiz Representative Freddy Neil Castro na siyang may pangunahing may akda ng death penalty bill. Sinabi ni Castro na handa na sila para sa mahabang debate sakaling maisalang na ito sa plenaryo. Umaasa si Castro na hindi magiging paulit-ulit ang takbo ng debate para maging malinaw ang panahon para sa botohan sa panukalang ito. Nananawagan din ang kongresista sa media na i-cover ang bawat stage ng plenary debate para mas maunawaan ng publiko kung bakit kailangang ibalik ang parusang kamatayan at kahalagahan nito sa kampanya laban sa kriminalidad. Inaabagan din sa debate ay kung mababawasan o madaragdagan pa ang 21 krimen na itinakdang patawan ng parusang kamatayan na nakapasa sa House Committee. Formal nang inilunsad ng Pilipinas ang chairmanship para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN 2017 Summit sa SMX Convention Center sa Davao City. Bukod kay Pangulong Rodrigo Duterte, dumalo sa nasabing event ang mga kinatawan ng 10 bansang miyembro ng ASEAN. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang pagpapatuloy at pagpapabuti sa kooperasyon ng Pilipinas sa global partners nito upang matiyak na ang mga ASEAN citizens ay mamumuhay ng payak, may stability, security at growth. Inaasahang mas iigting pa sa susunod na taon ang paglabas-pasok ng mga kalakal at serbisyo sa pagitan ng mga member states. Kasabay nito, nagpapasalamat ang gobyerno ng Pilipinas sa mga karatig na bansa dahil sa suporta ng mga ito sa kampanya ng gobyerno laban sa ipinagbabawal na gamot. Hindi naman dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump. Sa halip, sina Communications Secretary Martin Andanar at National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. ang tutulak sa Washington, D.C. para saksihan ang inaugurasyon sa Enero 20. Ayon kay Andanar, isang domestic event ang inaugurasyon ng Pangulo ng Amerika at hindi kaugalian na dumalo dito ang mga pinuno ng ibang bansa. Matatanda ang inimbitahan ni Trump si Duterte na magtungo sa White House na magkausap sila sa telepono noong Disyembre. Inimbitahan naman umano ng Pangulo si Trump sa 2017 ASEAN Summit na idaraos sa Pilipinas.
Pinabubuwag ni dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang Bureau of Internal Revenue o BIR at palitan ito ng isang ahensya. Sa inihaing House Bill 0695 ni Pangulong Arroyo, iminungkahi nito na palitan ang BIR ng National Revenue Authority o NRA na naglalayong i-professionalize ang hanay ng kawani para mapalakas ang koleksyon nito at mabuwag ang kasulukuyang sistema na ang promosyon ng mga ito ay nakabase lamang sa loyalty at seniority. Sa ilalim ng panukala, magsisimula ang koleksyon ng buwis sa clean state o clean slate dahil malinis ito sa paghihimasok o politika mula sa pagbuo ng revenue rulings, audit at assessment ng personnel management. Ang mga kawani naman ng BIR na hindi ma-absorb sa NRA ay papayagang magretiro na lamang o umalis sa serbisyo at ang kanilang separation pay ay depende sa haba ng paglilingkod na hindi bababa sa 100,000 piso. Naniniwala si Arroyo na ito ang sagot sa matagal ng problema sa nawawalang tiwala ng publiko sa BIR. Gayon din sa kabiguan ng ahensya na matugunan ang target na koleksyon nito sa buwis kada taon. Pinangunahan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang pagbubukas sa Community-Based Drug Rehab Center sa Santa Rosa, Laguna. Ito umano ang tututok sa 300 high-risk drug surrenderies ng lungsod. Tiniyak ni De La Rosa na kailangan patayin lahat ng drug lord kapag lumaban sa mga otoridad. Ang Manpower Training Center ng Santa Rosa ay magtuturo ng mga kurso para sa mga sumukong drug addict. Bukod dito, nakahanda rin ang mga livelihood program ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga ito. Pangungunahan ng Department of Justice ang task force laban sa mga illegal online gaming casino sa bansa. Tiniyak din ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hahabulin nila ang tax liabilities ng small town lottery operations. Sinabi ni Aguirre na si Pangulong Rodrigo Duterte na makalikom ng mataas na porsyento ng revenues mula sa STL operations. Ayon sa kalihim, matagal na ibinigay sa kanya ng Pangulo ang nasabing assignment. Paliwanag ni Aguirre na delay ito dahil sa mas napagtuunan niya ng panahon ang illegal online gaming operations kasunod ng raid sa casino ng Chinese gaming mogul na si Jack Lam sa Clark Field, Pampanga. Samantala, bilang pagtalima sa Republic Act 9850 ay nagkaisa ang mga arnis organization kamakailan upang mas palakasin pa ang paglalaro ng arnis dito sa bansa. Narito ang detalye. Bumuo ang arnis organizations ng isang National Unified Organization bilang pagtalima sa Republic Act 9850, isang batas na nagdedeklara sa larong arnis bilang pambansang martial arts dito sa bansa. Ang nasabing programa ay nalahukan ng mahigit sa 270 Grandmasters at Masters galing sa iba't ibang mga clubs, asosasyon, federasyon at konfederasyon sa buong Pilipinas. Ang mga nabanggit na grupo ay nagre-representa sa kanilang mga major arnis styles. Ang nasabing programa ay sinagawa sa unang National Arnis Congress na pinangunahan ng Philippine Sports Commission at ni Senator Mig Zubiri. Ayon kay Senator Zubiri, layunin nilang mapalago pa ang larong arnis dito sa Pilipinas at maipakilala ito sa mga karatig bayan gaya ng Thailand, Indonesia at Malaysia. MJ Mondihar, SMNA News Channel. At yan po ang ating mga balita sa umagang ito. Back to you, Sir Mike. Thank you, Troy. Ang magandang balita po, officially po naging mapayapa at maayos yung opening ng ASEAN Summit sa Davao. Kaya po binabanggit ko ito kasi malaking pagkakataon at magandang pagkakataon po ito na ipapakita natin hindi lang sa buong Asia, kundi sa buong mundo na maganda ang peace and order natin, safe at nakita naman yung opening, Troy, sa Davao, marami mga delegado. Maganda yun ka-partner Mike, kasi hindi, aside from the showcase natin yung Davao City na pinagmulan ni Davao ng ating presidente, na si Pangulong Rodrigo Duterte, ay naipopromote natin hindi lamang ang Davao City, kundi ang buong Pilipinas na rin sa ating mga neighboring ASEAN countries. At hindi lang yan, kung hindi yung pagiging chairman ng ating bansa, ng ating Pangulo sa ASEAN,
summit na ito ay kailangan maging matagumpay ito. At ang pagiging chairman ay malaking responsibilidad, hindi lang yung tagumpay sa summit, kung hindi yung kaligtasan ng lahat ng delegado, ng lahat ng head of state na darating ay dapat siguradong maayos, walang magiging problema. Kaya hamon ito sa PNP at sa ating militar ang kaukulang seguridad na kailang ipagkakaloob. Yes, tama ka dyan ka, partner Mike. Okay.